Hi mga paps! Welcome back sa ating for today's video. At ngayon nga po ay gagawa tayo ulit ng backdrop. Bali ito pong backdrop na gagawin natin ay para naman po sa gaganapin na birthday ng mga chikiting po na kambal. At basketball po ang team na napili ng kanilang mami para sa gagawing backdrop. Bali kung napansin niyo po yung kinakat ko kanina, tarpaulin po yun na dinigit ko po sa styrofoam. At pandagdag design nga po natin para sa gagawing backdrop. At nang maihanda ko po yung aming mga gagamitin, dumiretso na po kami sa dito mabo kung saan po tayo mag-aayos ng backdrop. Bali isa-isa na nga po naming binababa yung mga gamit. At pagkababa po ng mga gamit ay nagsimula na po kami maglagay ng tela. Kumbaga po ay lalagyan natin ng tela itong pinakang harapan para pag nailagay na natin yung mga backdrop na kahoy ay hindi siya butas-butas kumbaga. Bali ito nga pong ilalim ng tela ay kulay puti po. Dahil kulay itim po yung dalawang backdrop na maliit na katigkakalahati, kulay puti po yung inilagay kong tela dun sa may taas para pag nailagay na po natin yung mga kahoy na backdrop ay makita pa rin po yung design ng backdrop. Pag po kasi itim yung likod natin tapos itim na rin yung backdrop dun sa harap ay hindi na mag-highlight yun. Kapit na po namin yung mga tela ay simulan na po namin ipalobo yung mga balloons. Bali yung tema nga po natin dito ay basketball. Siyempre kulay orange po yun kumbaga. Tapos nagmix na lang po ako ng silver, blue, yung mga dark blue, yung mga chromes na balloon, yung mga makikintab. Saktong-sakto nga po yung kulay na kulay blue at yung tent ay kulay blue din. Kulay po ng blue na ginamit ko, bali tatlong kulay siya. Papansin nyo po yung pinalobo ko kanina, isang dark blue na chrome, isang sky blue, tapos isang very light na sky blue. Ito po palang ginagamit kong panali ay yung stambre. Pero pag wala po ako nabibiling stambre, ang ginagamit ko po ay yung straw. Sa mga nagtatanong po kung paano daw po magtali ng ganito, bali ganito lang po yan. Tignan nyo na lang po. Joke lang. Bali pag po kasi ako nagtatali ng mga ganito, mapapansin nyo po doon sa may tagaliran ko, inilalapat ko po yung lobo. Po kasi hindi mo inilapat yung mga lobo at basta mo na lang siya inilagay, hindi po magpapantay yung mga lobo natin. Ito naman po sa pagkakaikot ng mga tali, nasa inyo na po yan kung paano nyo po hihigpitan. 4, 3, pero kung tansyado nyo na po, pwede na po yung 2 ikot. Doon naman po sa pagkakahigit natin ng mga tali, kita nyo naman po kung mabibinat po yung mga lobo. Kung nakita nyo nabinat po yung mga lobo, medyo delikado po yun kasi po yun po yung nagkukos ng mga singaw. Sa kumbaga po, tapos na nating maitali, tapos makikita po natin unti-unti siyang sisingaw. Po yun, ng mga mahihigit na tali. Kaya po kumbaga dapat alalay lang po tayo sa pagtatali, hindi masyadong mahigpit, hindi masyadong maluwag. Kumbaga sakto lang. Pagkatapos ko pong maitali yung mga balloons natin, tataker naman po natin ito ay pagkakabitan ng mga lobo. Doon po pala sa mga arrangement ng balloons, kung mapapansin nyo po, nakatatlong layer po yung mga orange natin na groupings po sila. Tapos isang silver na chrome doon sa may baba, yung pinakang gitna po, 2 kulay ng blue, at saka po doon sa may taas niya, yung chrome na dark blue. Kung mapapansin nyo nga po mga paps, yung mga lobo natin, isang sukat lang po siya. Tapos ito naman po, ilalagay na lang natin yung mga maliliit na lobo. Paglalagay po o pagtatappings ng mga lobo, pwede po tayong gumamit ng mga rubber at saka po yung ganitong panali. Kaya po nung sabi ko dati, mas maganda po ang gamitin dito ay yung rubber o di po kaya yung balloons na mahahaba. Pero kapag mabilisan po talaga yung mga gagawin natin ay mas maganda po yung panali. Dahil yung isang haba po na panali na yun, pwede mo na po siyang iliko-liko. Di po katulad ng mga rubber na isa-isa mo siyang ilalagay. Pero ang kagandahan po ng rubber ay na-adjust po talaga. Ilang minuto nga po ang lumipas mga paps, bali na ikabit ko na po yung mga balloons natin. Ididikit naman po natin itong mga dagdag palamuti natin, yung mga bola. Gaya po nung sabi ko kanina, tarpaulin po yan na idinikit ko po dun sa may styrofoam. Tapos dun naman po sa pangalan, hindi na po ako nag-lettering dun sa may styrofoam. Ang ginamit ko na rin po dun sa pangalan ay yun pong tarpaulin. At first time ko nga rin pong gamitin ito, yung tarpaulin po dun sa pangalan. Ito na po ang final look ng ating backdrop for today. Muli po sana ay nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan nyo po mga paps, baka naman pa-comment ng yes! Pwede nyo rin po siyang i-share mga paps. Yun naman, pa-share na ako dyan. Yan po ang ating for today's video mga paps. Muli po, maraming salamat sa mga nagla-like, nag-comment at nag-share. 64K na tayo mga paps. Maraming salamat po. Mabuhay!